po hindi Diyos ng diktadurya, kundi Diyos ng pagbibigay ng kalayaan sa tao. Sa Manolo Kaya, Foundation. ang Diyos naglagay ng dalawa, gaya ng dinanggit ni Kaoni, ito ang masama, ito ang mabuti sa harap mo, ito ang buhay at ito ang kamatayan. Piliin mo ang mabuti at mabuhay ka. Pero, hindi sinukontrol ng Diyos ang tao na maging isang robot na puro na lang yung gusto ng Diyos ang maitay-iral whether you like it or not at the point of a gun. Ang Diyos po ay Diyos ng justisya, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-ibig. Hindi na mamili ka. Nangyari po sa tao ngayon ang pinili ay masama na wala ang kapayapaan sa lupa. At kung wala na po ang kapayapaan sa lupa ngayon, ayan, ang mga tao ngayon meron mang sinasabing kapayapaan sa kanilang mga labi, pero wala yung tunay na diwa ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Kaya mapapansin po natin ngayon, very unstable ang ating mundo. Ang ating mundo, hindi po Pilipinas ang sinasabi ko, ang ating mundo, wala pong kapayapaan. Lagi na lang may gera sa Lebanon, may gera sa Panama. O kailan lang ngayon, nagkaroon ng gera sa Panama, ng pagkukonflict ng ideas ng mga political ideology sa Panama. Miski sa mga bansang komunista ngayon, mapapansin ninyo, yung mga talagang matatanda ng bansang komunista, nagkakaroon ng ayaw na ng tao sa komunismo doon sa kanilang bansa. Gusto nila naman ng demokrasya. Sa mga bansang demokratiko naman, kagaya nitong atin, meron naman mga advocates of community na ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng conflict of ideas, kaya agawan sa kapangyarihan. Yan po ang bunga ng pagkawala sa lupa ng tunay na Pasko o kapayapaan. At ang nahalihila ngayon na sinasabi natin Pasko, hindi nga tunay na kapayapaan. Sa labi lang, sa salita lang. At ito pa'y ginawa pang commercialized, highly commercialized. Talaga pong punong-puno ang supermarket ng Christmas paraphernalia. Negosyo. Na nawala, natakpan na nung mga commercialism na yon ang tunay na dapat na sanang naging duwa ng Pasko. Matakpan na po ng pag-ibig sa pera. Nagingong na ng 30 para maraming mamanuhan at para maraming makuhang Aguinaldo. ganito. Hindi naman ko ganung bagay na maging dahilan para maging material. Iyon ay para ipotema. Kasi maraming kaibigan Agad maaari nga, lahat tama. Pero dahil sa ulit nila, wala makapag-rate na gano'n, no? Hindi. Para, kung sa nakakaibigan Ito naman ng katiras. Karamihan po kayo ng mga nagiging ningil, ng mga pere. Ang tanong naman, may naman yung kaya mga mahihirap makaibigan, yung mga may pere. Ang tanong ay ganyan Pero wala naman kasi nila mo, mabibigyan ng bababa, makakaya, ang tanong ay ganito. Ilan ba talaga minong na kailangan? Alam niyo po, sa Biblia, walang minong Wala pang minong sa Biblia. Godfather, godparents. Nagtataka ako pa mga iglesia ni Cristo Sila itutong sa Katoliko, may minong sila, may minong din Bakit? Sa kasal. Iglesia oo, pag hinakatantan ninyo kay Kaolik nung nagkasalo si Kaolik. Sa Katoliko, di ba? Hindi sasabihin rin, mga ninong at ninang, galing sa demonyo. Nangyayari. Ang mga Katoliko, sabi na Iglesia ni Cristo sa demonyo, pero kumukuha sila ng ninong at ninong na Katoliko. Pagka malakas sa kamahalan, kaya madaling tinatabi, kahit na demonyo, kukunin kami ng ninong. Ano tao nyo? Salamat po. Ginawa sila. Mga ka-Year3, ang iksi po pala ng episode na ito. So, dalawang maiksing mga videos lamang po. Ang isa po ay presentasyon ng ang dating daan sa NCGI channel, if I'm not mistaken. And then yung pangalawa nga po, audio file lamang. And recording ito, 1980s pa po. Pero, bitin. So, but anyway, I think it's still, kumbaga, in consonance with the other video reactions na nabigyan natin from MCGI na hindi nga biblical. Ito pong mga practices
boses natin. So that would mean sa MCGI, totally wala pong Pasko, ano? So maybe it's just a time for people to relax, perhaps, and, for kids to just stay at home. I wonder, paano po if the members of MCGI would take this chance to gather together, for example, or, di ba, wait, dahil nga mahaba-haba yung bakasyon. Some MCGI members, for example, will be going back home, OFW man yan, o nagtrabaho sa malayong lugar, and then have a feast with the families. So mali po ba yun if they did not follow yung sinasabing quote-unquote na tradisyon na ginagawa natin? Hindi naman yung simbang gabi, hindi naman yung Christmas gift, hindi naman yung paniniwala sa Santa Claus. So would that still be considered as bad, mga kayuti, if you consider these times to be with your family and spend quality time? Interestingly, sa iba po mga sekta o denominasyon na hindi naman po ganun ka-strito, ka-legalistic, na parang totally bawal talagang Christmas, what I remember is they would have still a church gathering on the 24th, still exchange kind of gifts or do some charity drive, mga kayuri, without necessarily calling it as Christmas activity, because maybe of the season where people and yung mindset ng mga tao during December, na kumbaga nasa good mood, nasa good spending mood, and for others literally mas bumabait dahil end of the year na rin po, mga kayuri. But anyway, I could see here the strictness of Brother Eli and really disagreeing with the Christmas celebration. And yung sa second video po natin, yung narinig niyo po na boses po kanina, I think that was Manolo Pavis nga po yung host po ng show in the 1980s, I think until 1990s din po. But anyway, please comment below what you guys think about this video. If you like more, you can watch that video over there. May playlist din po tayo dyan, mga kayuthi. As what I said, this is already part 3. May part 1, may part 2 po tayo ng mga Pasko video reactions po from Brother Eli. You can also click subscribe kung ikaw ay pagwan, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye! Meron kami Pasko.